Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Ano ang buong katotohanan kung bakit nga ba pagkatapos natuparin lahat ng Panginoong Hesus ang mga batas ni Moses, ay winakasan na ito upang siya namang ipakilala at ipatupad ang bago, ang New Covenant. Pero bakit nga ba kailangang palitan? Ito ang kasagutan sa aklat ng Hebreo. Hebrews 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. At ano nga ba ang kamalian nito? Dahil sa mahigpit na pagpapatupad nito, naging daan ito ng kanilang paghihiganti at kawalan ng pagpapatawad na siyang dapat na pag-ibig sa kapwa. Ito ang higit na mas matimbang na pagpapahalaga sa hinihingi ng Diyos sa kanila, ang paggawa ng mabuti at pagmamahal sa kapwa. Ito ang sinabi sa chapter 22 ng Matthew, verse 37 to 40. Bakit nga ba sinabi rin ni Jesus ang ganito? Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Hindi nga basta na lang papalitan, sapagkat kailangan munang tuparin ang lahat sa kautusan. At paano nga ba ito tinupad? Hindi ba't mga batas ng kautusan ang ginamit ng mga Pariseo laban kay Jesus? At sa kanyang kamatayan, ay kabayaran naman para sa lahat ng kasalanan ng mga sumunod, nagtiis at sumampalataya sa kanya hanggang sa huli. Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, silang hindi nga kumilala sa alok na grace ng Diyos ay tumanggap ng kaparusahan sa pamamagitan ng mararanasan nilang labis na kapighatian. Ito ang Great Tribulation of AD 70. At higit sa lahat, ang pagkakahiwalay ng kanilang kaluluwa sa Diyos na siyang kamatayan. Sa lahat ng mga ito ay ang dapat nakatuparan rin sa lahat ng sinabi sa mga hula ng kasulatan. Natupad na nga noon ang pagbabayad ng Israel sa lahat ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Mark 13 verse 14. So when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Naganap ito, humigit kumulang 500 taon matapos ang hula sa aklat ng Daniel. Daniel 9 verse 24, 26 to 27. 70 weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Verse 26. Then after the 62 weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood. Even to the end there will be war. Desolations are determined. And he will make a firm covenant with the many for 1 week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate. Ito nga ang pagbabayad ng buong lahi nila na naging suwail sa mga utos ng Diyos, mula pa kina Cain hanggang sa mga pumatay kay Jesus at sa kanyang mga lingkod. Matthew 23 verse 35, so that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Matthew 23 verse 37 to 39. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Sapagkat tinanggihan nga nila ang grace na alok sa kanila ng Panginoon, dahil pinili nga ang panahong iyon kasama ang mga hintil para sa mga maniniwala sa Panginoon. Kaya ito tinawag na election of grace ng Romans 11:5. Even so then, at this present time, sa panahon nila at hindi sa atin ngayon.
There is a remnant according to the election of grace. Remnant sapagkat kakaunti nga sila. Behold, your house is being left to you desolate. For I say to you, from now on you will not see me until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Lahat nga ng hindi kikilala at magpupuri sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay hindi makakakita ng kaligtasan. Ito ang katotohanan ng grace na sinabi sa Ephesians chapter 2. Ephesians 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Regalo sapagkat hindi nga sila karapat-dapat. Not as a result of works, Hindi resulta ng kanilang pagpapatupad sa mga batas ni Moses, so that no one may boast. upang hindi nga sila makapagmalaki na kanilang gawain. Hindi ba't sila at ang kanilang mga batas na pinanghahawakan ang ginamit nila upang ipapatay ang Panginoon? Dahil nga rito ay hinukuman sila at pinarusahan para sa katuparan ng pangako. Hebrews 10 verse 12 to 13. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. Daniel 9 verse 27. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who makes desolate. Ang Panginoon nga ang magdadala ng paghuhukom na ipinangako sa kasulatan. Ang kanyang pagbabalik, hindi nga sa katawan, kundi sa kapangyarihan ng kanyang paghuhukom na siyang hinihingi ng mga batas ni Moses. Ang kanya namang paniningil bilang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng Israel. Mark 14 verse 62 to 64. And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power, and coming with the clouds of heaven. Sapagkat ang mga katagang coming in the clouds of heaven ay Old Testament language na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaalam ang paparating na noon na kaparusahan at paghuhukom sa kanila. Naunawaan nila ang kasulatan, kaya sila ay galit na galit. Sa katunayan, galing nga ito sa aklat ng Isaiah, kaya alam nila ang tinutukoy ni Hesus. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Isaiah 19 verse 1. Naganap nga ang hulang ito, ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan, ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel. Ezekiel 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Ito nga ay paghuhukom sa kanila ng may katiyakan, pagkat sinabing, even the day of the Lord is near. Near sapagkat sa kanilang panahon itinakdang mangyari, kaya nangyari nga. Ganito rin nga ang nangyari noong AD 70, ang Siege of Jerusalem. Ang Great Tribulation bilang katuparan ng para sa mga hula, naganap ng lahat sapagkat ipinangako ng Panginoong Hesus na sa kanilang henerasyon mangyayaring lahat. Ang kanyang pagbabalik para sa katuparan ng mga pangako, hindi sa katawang pisikal, kundi para sa paraan ng kanilang muling pagkabuhay, ang pagkasira ng templo na simbolo ng mga batas ni Moses. Muling pagkabuhay o resurrection sapagkat kaligtasan mula sa kamatayang idinudulot ng pagpapatupad sa mga batas. Ito rin ang pagtatapos ng Old Covenant Age, kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away. Ito nga ang Old Covenant na mapapalitan, kaya will pass away. But my words, ito ang New Covenant, kaya sinabing will not pass away, sapagkat mananatili na nga magpakailanman. Ito ang kautusan ng Panginoon para sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Kasama rin sa pangako ang katuparan naman ng paghuhukom, ang labis na kapighatian na naranasan ng mga hindi naniwala at sumunod sa mga babala ni Jesus. Luke 21 verse 20 to 23. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land, and wrath to this people.
sapagkat gagamitin nga ang Roma na ika-4 na kaharian sa hula ni Daniel bilang tagapagdala ng pagdurusa sa kanila. Makikita natin na ang kaharian nga noon ng Roma ang itinakda ng Diyos na ika-4 na kaharian, Fourth Kingdom, mula sa hula ni Daniel bilang tagapagdala ng pangakong paghihiganti at paghuhukom sa Jerusalem noong AD 70. Daniel 2 verse 36 to 39, 40 to 43. Babylon, the first kingdom. This was the dream. Now we will tell its interpretation before the king. You, O king, are the king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, the strength, and the glory. And wherever the sons of men dwell, or the beasts of the field, or the birds of the sky, he has given them into your hand, and has caused you to rule over them all. You are the head of gold. Medo-Persia and Greece, second and third kingdom. After you there will arise another kingdom inferior to you, then another third kingdom of bronze, which will rule over all the earth. Rome, fourth kingdom. Then there will be a fourth kingdom as strong as iron, inasmuch as iron crushes and shatters all things. So, like iron that breaks in pieces, it will crush and break all these in pieces. In that you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron. It will be a divided kingdom. Divided sapagkat naging kahati nga ang kaharian ng Israel na sinakop noon ng Roma. But it will have in it the toughness of iron, inasmuch as you saw the iron mixed with common clay. Ayon ang Roma at clay naman ng Israel sapagkat mas mahina nga. As the toes of the feet were partly of iron and partly of pottery, so some of the kingdom will be strong, and part of it will be brittle. And in that you saw the iron mixed with common clay. They will combine with one another in the seed of men, but they will not adhere to one another. Kaya't magkaaway nga. Even as iron does not combine with pottery. Ang Roma nga rin ang ika-4 na halimaw na nagdala noon ng labis na kapighatian sa Jerusalem. After this I kept looking in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrifying and extremely strong, and it had large iron teeth. It devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet. Gobyerno ng Roma ang tumatayo at namumuno noon sa Israel. Dahil rito ay iniutos ng Diyos sa kanila ang pagsasubmit sa Roman authority upang makaiwas sila sa kapighatian. Ito ang binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 13. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore whoever resists authority has opposed the ordinance of God. And they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same, for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Ang Roma nga na siyang nasa authority noon ang magiging tagapagdala ng kapighatiang parating sa kanila na isinasaad ng hula. Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. At ang gobyerno nga ng Roma ang naging tagapaghiganti para sa mga pinatay na mga martir. Kaya sinabing, "For it is a minister of God to you for good, an avenger who brings wrath on the one who practices evil." Patunay ang mga naging babala ng Panginoong Hesus sa kanila noon patungkol sa tagapagdala ng kapighatian. Luke 21 verse 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, Mga sundalo nga sila ng Roma. then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress in the land and wrath upon this people. And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles. Sila nga ang mga Romanong hentil na nagpahirap sa kanila noong AD 70. Ito rin ang tinawag sa kasaysayan na Siege of Jerusalem. Dahilan kaya naunang nagbabala ang Panginoong Hesus noon sa mga babaeng tumatangi sa Kanya
habang pasa ng krus nang siya ay pinarurusahan ng mga sundalong Romano. Luke 23 verse 27 to 30. And a great multitude of the people followed him, and women who also mourned and lamented him. But Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For indeed the days are coming in which they will say, Blessed are the barren, wombs that never bore, and breasts which never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us. Lahat nga ng mga ito ay para sa katuparan ng lahat-lahat ng mga nakasulat na pangako, mula pa sa Henesis hanggang sa dulo ng mga hula sa aklat ng Lumang Tipan. Ang mga propesiya ng mga propeta ng Diyos na binuksan ng Panginoong Hesus at ipinaalam sa lahat, sapagkat dumating na nga noon ang panahon para mabuksan ang mga hula. Dahil noong una nga ay pinasarhan ang mga ito. Daniel 12 verse 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. At binuksan naman ng Panginoong Hesus sapagkat dumating na nga noon ang panahon, ang time of the end, na sinabi sa hula ni Daniel. Hindi nga ito end of the world, kundi end of the old covenant age, ang pagkasira ng templo. Kasabay rin ang labis na kapighati ang parating na noon sa kanila. Ito ang sinalita ng Panginoon patungkol rito, matapos ang 500 taon na hinula sa sulat ni Daniel. Therefore, when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Matthew 24 verse 15. The Lord Jesus unlocks the seal, sapagkat binuksan na nga niya ang para sa kaalaman. Bakit? Dahil dumating na nga noon ang paglagana para sa kaalaman, sa huling panahon para sa kaganapan ng mga hula. Napakalinaw, kapatid, ng mga pagkakatugma ng mga pangyayari. Hindi kayang pigilan at pabulaanan ng kahit sinong matatalinong tao at mga simbahan ngayon. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tama ang Panginoong Hesus ng kanyang sabihin. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Matthew 24 verse 34. Sa ating mga naghihintay pa sa pagbabalik ng Panginoon sa pisikal na kalagayan. Sa ating mga naghihintay pa kaya't nakatingala pa sa ulap. Sa ating naghihintay sa pagbangon ng mga patay mula sa libingan. Sa mga naghihintay pa ng mga pagdidigmaan ng mga bansa. Sa mga naghihintay pa ng labis na kapighatian o Great Tribulation. Sa mga naghihintay pa na matalo ang Satanas. Sa mga naghihintay pa na makatapak sa literal na bagong langit at lupa. Sa mga naghihintay pa sa pisikal na kaharian ng Diyos. Sa lahat ng ito ay paniniwala sa gawa-gawa ng mga taong umangkin sa mga sulat ng Biblia. Mga taong hindi tunay na nakasumpong sa lahat ng mga kaganapang isinasalaysay ng aklat. Sapagkat inangkin nila ang mga sulat at sinabing sa kanila at sa kanilang panahon ito patungkol. Kaya't kamalian at pagliligaw rin ang kanilang ipinakalat na mga aral. Oo nga't napakarami na ng mga nanghula at patuloy na nanghuhula pa sa kung kailan nga ba lahat ng ito ay magaganap. Sa kanilang lahat ay kamalian lang ang inaabot, pagkat naghihintay sila sa walang katiyakan. Hindi na nila inisip na kung sila ay nasa katotohanan, hindi dapat na nagkakamali ang kanilang pinaniniwalaan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katiyakan at hindi huli sa kanyang mga pangako. Sa kanya ay walang pag-aalinlangan. Sapagkat tunay siya sa kanyang salita nang sabihin ng kanyang anak ang ganito sa harapan ng mga tao noon. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Ito ang katiyakan ng Diyos.